Magkano ang undox sa Pilipinas? Nasa 350 yata eh. Yung isang buong chicken roasted chicken. Kalahati na yun ng minimum pay per day ng isang ordinaryong Pilipino. Dito, magkano ang isang roasted chicken? $10. Ang minimum pay ng isang empleyado rito, $16. Kahit magtrabaho ka dito ng isang oras, makakabili ka pa rin ng isang buong manok. Yun! Tayo'y pauwi na. Kita nyo ba? Nag-revert sa pag-video sa sasakyan eh. Tinamad akong lumabas kanina eh. Kasi sa trabaho namin, meron yung parang nook na pwede kang doon mag-lunch, ganon. Ayoko sumabay sa kanila sa boardroom eh. Gusto ko solo flight kasi minsan natutulog ako. Tinamad ako lumabas. Doon na lang ako nag-lunch. Saka ang init. Naiinitan ako lumabas. Kaya doon ako kumain tapos tulog. Pero imbis na tapos na dapat akong mag-video, gumagawa ako ngayon. Pero okay lang. Tapos yung misis ko ngayon hindi pumasok. Tinamad daw siya. Kaya nag-leave. Kasi dito marami siyang paid leave sa government. Kaya nagagamit. Sayang naman kung hindi mo gagamitin, di ba? Tapos nag-message. Sabi niya, bilan mo naman ako ng cloud iced coffee sa McDo. Okay. Dapat you treat your wife like a queen. Kaya tingnan mo. Isang sabi niya lang, bilan natin. Malit na bagay yan. Saka malapit lang kasi sa trabaho ko yung McDo. At dapat ngayon tatakbo ako tuwing hapon kasi after office ngayong hindi na nag-i-snow, nilulubos-lubos ko yung panahon. Nagja-jogging ako, ganyan. Ngayon, tingnan nyo naman yung panahon. Kanina, ang araw-araw. Ngayon, tingnan nyo. Oh. Dun banda, madilim. Meron daw thunderstorm. Lugi, no? Pagka summer, may mga ganyan. Thunderstorm. Samantalang pagka winter, walang break yung snow eh. Walang break yung winter, malamig lagi. Pagka summer, inaasahan mo na, alam mo yung pwede kang lumabas kasi maaraw, hindi. Merong time na umuulan, merong time na hindi ka makalabas. Rereklamo na naman tungkol sa Yan yata sa Pilipinas ngayon, tag-ulan na eh. I-remind na naman ang bawat Pilipino ng flood control. Dahil, ayan na naman yung baha. Tingnan nyo, anong nangyari? Wala, natabunan na naman ng kung ano-ano yung visit na issue sa Pilipinas. Ngayon yung drama sa Senado, imbis na yung mga dapat asikasuhin, yung mga dapat intindihin para sa kapakanan ng bayan, ang inaatupag nila. Hindi, nag-aaway-aaway kung ano-ano pinag-aaway, wala nang kakwenta-kwenta. Visit. So nga pala, kaya rin ako nag-video kasi maganda ngayon, hindi ako magsusundo sa aking misis. Diba nasabi ko kagahapon na kaya hindi ako nagbibideo sa sasakyan kasi sandali na lang yung biyahe ko from office sa trabaho ng misis ko diba magsusundo ako ganyan. Sandali lang, hindi ko nabubuno yung kailangan kong video. Ginagawa ko kasi kahit papano minimum ng 10 minutes. Wala pang 10 minutes, nandun na ako sa kanila susunduin ko na siya masusundo ko na siya. Kaya wala, hindi ko na ako kompleto. Ngayon, medyo mahaba yung biyahe ko from trabaho to sa bahay. Mahaba-haba yung kwentuhan natin. Pero, yun nga, ang gusto kong ikwento sa inyo, ang dami pa rin kasing nagsasabi. Bakit marami pa rin nagsasabi ng mga nasa Pilipinas, mahirap mabuhay sa Canada dahil mataas ang cost of living. Totoo ba na mataas ang cost of living kung ikukumpara siya sa Pilipinas? Totoo naman, mataas ang cost of living sa Canada dito. Kasi sinasabi nga nila, yung trabaho mo na kumikita ka ng dolyar din naman yung ginagastos mo. Hindi yung, kasi yung iba akala mo sobrang yaman na pagka napunta na sa Canada yung kababayan natin. Kinompute mo ngayon, magkano yung sinasahod ng empleyado ng nasa Canada. Kahit minimum pa yung sahod niya. Ang minimum dito sa Manitoba, hindi to pare-pareho sa iba-ibang province. Ang minimum dito sa Manitoba, 16.50 yata per hour, Canadian dollar. Magkano yan sa peso? Malaki.
Ngayon, pag yan ipapadala mo sa Pilipinas, malaki. Di hamak na malaki sa sahod ng ordinaryong Pilipino sa Pilipinas. Eto na nga, yung sinasabi nga nila na hindi naman sapat yan, yung minimum na yan. Kasi yun nga, kung ano yung sinasahod mo dito na dollar, yun din naman yung panggagastos mo. Tama naman yun. Kaya lang ang dito nagkakatalo. Yung sa Pilipinas, sabihin na nating mababa yung cost of living natin sa Pilipinas. At sa tingin ko, para sa akin sa tingin ko hindi na nga mababa ang cost of living sa Pilipinas eh. Magkano ang minimum pay natin sa Pilipinas? 600 plus, di ba? 650 ganyan. Ano 'yan? 650 pesos per day. Isang buong araw na yung bayad na yun ng ordinaryong Pilipino. Ito yung basic minimum pay ng mga Pilipino. Simplihan lang natin. Dito kasi kapag gusto mong kumain, merong mga mabibili rito yung parang mga roasted chicken na katulad sa Andox sa Pilipinas. Magkano ang Andox sa Pilipinas? Nasa 350 yata eh. Yung isang buong chicken roasted chicken. Kalahati na yun ng ng minimum pay per day ng isang ordinaryong Pilipino. Kasi 350 magkano yung sinasahod ng ordinaryong Pilipino? 650. Kalahati na kagad, di ba? Sa isang araw yun. Dito, magkano ang isang roasted chicken? $10. Ang minimum pay ng isang empleyado rito, $16. Kahit magtrabaho ka dito ng isang oras, makakabili ka pa rin ng isang buong manok. Nakita nyo yung difference ng value ng pera dito saka sa Pilipinas. Ang maganda kasi dito sa Canada, malakas yung buying power ng pera dito. Saka, ang kagandahan pa kasi dito, kahit sinasabi nga nila na mataas yung cost of living ganyan, hindi na mumblema yung mga tao, kahit yung ordinaryong tao, sa mga basic needs na tulad ng kuryente, ng rent, ng tubig. 'Di ba sa Pilipinas, tumaas lang ng onti yung kuryente natin sa Pilipinas. Galit na tayo. Dito sa amin personally, kahit tumaas yung hindi nga namin iniintindi kasi hindi ganun kalaki yung kakainin niya sa sahod mo. Tapos yung tubig, ngayon sa pinagrerentahan namin, kasama naman yung tubig. Yung rent, kayang-kaya naman. Kumbaga, hindi namin pinoproblema kung ano man yung mga bayarin sa pang-araw-araw namin. Hindi tulad nga dyan sa Pilipinas, di ba? Kinukumpara ko lang kasi parang ang daming nagsasabi na masyadong mataas yung cost of living dyan sa sa Canada, kaya pangit din manirahan dyan. Sa akin hindi. Kahit yung misis ko, sabi niya kayang-kaya na yung bayarin dito, kayang-kaya na yung mga gastusin, meron ka pang extra, hindi ka pa stress. Kasi yung trabaho niya rito, wala nga siya nakukuhang stress dito. Yun ang maganda rito talaga. Ewan ko kung maliwanag yung yung pagkaka-explain ko. Kasi yun nga, parang gusto ko lang ipaliwanag na kahit pasabihin ng ibang tao, mataas ang cost of living diyan sa Canada, hindi ka rin mabubuhay diyan ng maayos. Hindi, para sa amin na ilang taon na ako rito. Yung misis ko 2 taon na rito naninirahan. Masasabi ko confidently, tama ang desisyon namin na lumipat dito sa Canada. Kasi hindi kami namumblema sa pera dito. Kasi alam niyo yun, nabubuhay ka ng sapat. Yun ang maganda dito sa Canada. Yung mga basic needs mo, mamili ka ng damit, mamili ka ng kung ano-ano. Ako, tingnan mo yung mga gadgets ko. Dito ko lang nabibili. Nung nasa Pilipinas ako dati, bibili ako ng bagong gadget. Kailangan ko pang hintayin yung bonus o kaya mag-loan. Dito hindi. Pero yun lang yung gusto kong sabihin. Porket sinasabing mataas ang cost of living dito sa Canada, masama na. Naman, pantay ng sahod mo yung gastusin. As compare sa Pilipinas na mababa nga yung mga bilihin mo, yung sahod mo naman mas maliit pa, di wala rin, di ba? Saka yung isa pa pala yung tungkol sa kunyari pag ikaw nagkasakit, kunyari ikaw todo ipon ka sa Pilipinas, isang malubhang sakit lang mangyari sa buhay mo, lahat ng pinag-ipunan mo ubos, lalo na pag wala kang savings. Dito hindi hindi ka na problema kasi maganda yung rito, yung health coverage ng mga tao.
mapa-PR ka man, mapa-citizen ka man. Pero syempre, hindi naman yun perfecto. Maghihintay ka, pero libre. Yun lang yung maganda. Pero yun lang. Ano lang, kinuwento ko lang sa inyo kasi para din malaman ng karamihan na kahit papano, kung ikaw gusto mong lumipat sa Canada at yan yung naghihinder sa'yo na, oo nga no, baka mahirapan ako doon, baka mataas yung cost of living, baka hindi rin kami mabuhay. Buhay kayo. Sa totoo lang, mas magandang magtayo ng pamilya dito sa Canada. Bukod sa, yun nga, sa mga gastusin, bayarin, maganda yung sistema ng Canada. Sabihin na natin na masaya sa Pilipinas, 'di ba? Masaya naman talaga sa Pilipinas. Kaya lang pagka dumating yung yung mga dilubyo sa buhay mo, lalo na pagkakasakit, mawalan ka ng trabaho, hindi mo alam kung saan ka pupunta 'di ba? Dito sa Canada, magkasakit ka, libre ang health. Hindi libre baka sabi ay na naman ayoko na explain, pero alam niyo na 'yan. Tapos pag nawalan ka ng trabaho dito, mayroong EI, susuportahan ka ng gobyerno. Sa Pilipinas, may ganun ba sa Pilipinas? Wala. Ganun yung yung parang mga dito, mga kagandahan. Kaya pinagpalit namin ng Canada sa Pilipinas. Hindi ko alam kung ano na pinag-i-explain ko no. Dito na ako. Kita mo ang haba ng kwentuhan natin. Kung magsusundo ko sa misis ko, wala. Parang lang mga 7 minutes lang yata. Hindi sapat sa pagdadaldal ko Sige na, at ako'y papasok na ng bahay. Like, share, subscribe, mga alam nyo Sinapaalam.